At tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ating buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 3. Ating babasahin ang buong kapitulo. At ang ating magiging susing talata ay nasa talatang 9. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makasalanan o makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi na matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya, sapagkat kayo ay makalaman pa, sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y makalaman at kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Sapagkat kapag sinasabi ng isa, ako ay kay Pablo, at ang iba, ako ay kay Apollos, hindi ba kayo'y mga tao? Ano nga ba si Apollos? At ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamamagitan nila ay sumapalataya kayo, ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Kaya walang anuman ang nagtatanim o nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa, at ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa, sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa isang matalinong tagapagpayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. Subalit kung ang sino man ay magtatayo sa ibabaw ng saligang ito ng ginto, pilak, mahahalagang bato, kahoy, dayami, pinagkapasan, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magbubunyag nito. Sapagkat ito ay mahahayag sa pamamagitan ng apoy, at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Kung ang gawa ng sinumang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagaman siya ay maliligtas. Ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, at ang templong ito ay kayo. Huwag dayain ng sino man ang kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-aakalang siya ay marunong sa kapanahunang ito, ay magpakahangal siya upang siya ay maging marunong. Ang karunungan ng sanlibutang ito ay kahangalan sa Diyos, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. At muli, nalalaman ng Panginoon na ang pangangatwiran ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya huwag malaki ang sino man sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kahit si Pablo, o si Apollos, o si Cephas, o ang sanlibutan, o ang buhay, o ang kamatayan, o ang mga bagay na kasalukuyan, o ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo. At kayo'y kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. Purihin ang pagkabasa ng kaniyang banal na salita. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, nais kong itanong, ano po ba ang pinakamahalagang kailangan natin sa iglesia? Isipin natin, ano nga ba ang pinakamahalagang kailangan natin
bilang iglesia. Na kapag tinignan natin, mga kapatid, ng mabuti ang ating kalagayan o ang ating sitwasyon ngayon, makikita natin ang maraming pangangailangan. Maraming kailangan na mapunan. Lalo na pag tinignan natin mamaya, siguro, yung ating pinapagawang building doon sa Melody Heights na patuloy na ginagawa. Sa mga nakalipas na taon, meron tayong mga hinangad para sa ikabubuti at para sa ikaluluwalhati ng Diyos sa ating iglesia. Na kahit sa kabila ng makabagong panahon o itong modern age, na kung saan narito tayo sa biyaya ng Diyos, tayo bilang iglesia ay nananatiling matapat sa aaral ng kasulatan, sa banal na kasulatan at sa pananampalatayang reform. Na pinananatili natin ang three forms of unity, ang ecumenical creeds, binanggit natin kanina sa unang sermon, at sa mga mahahalagang doktrina at ang pananatili ng mga marka o tunay na marka ng isang iglesia. Ngunit ngayon ang tanong sa atin, o nais ko kayong hamunin, tayo bilang isang iglesia, pwede po ba nating mas lawakan pa? Pwede po ba nating gawin na mas higitan pa natin yung ating pagtingin, yung ating pananaw sa pangangailangan, hindi lamang natin, kundi ito'y kailangan sa bawat iglesia. Iglesia, tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Na sana'y maunawaan po natin ang itinuturo rito ni Apostol Pablo sa ating binasa na kapitulo na sa kanyang sulat dito sa mga taga-Korinto. Ang unang makikita at mapapansin natin riyan ay kailangan nating maging matibay. Maging matibay sa mga pagsubok. At ang pangalawa ay inilaan tayo ng Diyos na mamuhay ng may kabanalan. Yan ang una at pangalawa na ating bibigyang diin sa ating sermon, na ating ginawang paksa, at ito ang ginawang nating paksa, itayo natin ang iglesia ng may pagsisikap at pag-iingat. Hamon ito sa atin. Itayo natin ang iglesia ng may pagsisikap at pag-iingat. Nais kong tignan natin una sa lahat na tayo dapat maging matibay. Na maaring kapag narinig natin ang salitang iyan, yung salitang maging matibay sa pagsubok, ang una kaagad nating naiisip ay dapat manatili tayong tapat sa salita ng Diyos. Gaya ng aking nabanggit kanina sa aking intro. Ngunit, bakit nga ba mahalaga ang pagiging matibay sa pagsubok ng isang iglesia? Bakit? Ano sa tingin natin? Trito sa ating pinag-aaralang chapter, ang 1 Corinthians chapter 3, na dito mga kapatid, si Apostol Pablo ay hindi po siya nagbibiro. Siya ay seryosong nagbibigay ng malaking babala sa iglesia sa Korinto.
at sa atin din naman, na mga Kristiyano, tayo na mga mananampalataya. Narito'y pinakita ni Pablo sa kanila na mali ang kanilang pagtingin. Na mali ang kanilang pagkilala sa iglesia ng Panginoon. Na mula rooy, mga kapatid, mayroon po tayong makikita o mayroon tayong matututunan kung ano nga ba ang tunay na mahalaga para sa iglesia. Sa pagtatayo, ano yung pinakamahalaga? Nasa 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1, so sa verse 10 hanggang 13, rooy pinuna ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto dahil ginawa po nilang isang kompetisyon ang iglesia. Kompetisyon, pagalingan. Pinagtatalunan nila kung sino ang dapat nilang sundan bilang leader o bilang tagapanguna. Gusto nila yung sikat, gusto nila yung matalino, gusto nila yung mahusay magsalita. At ito'y upang sila ay maging katanggap-tanggap sa sanlibutan. Kaya nila ginawa yon. Ginawa nila, pinalitan nila ang ebanghelyo ng krus ni Kristo. Hindi karunungan ng salita ng Diyos, hindi karunungan ng Diyos mismo, kundi ng karunungan ng sanlibutan ito. Kaya sinasabi ni Pablo roon, mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang, sapagkat iniulat sa akin ng mga kasamahan ni Chloe ang tungkol sa inyo, na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo, mga kapatid ko. Ang ibig kong sabihin ay ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, o ako'y kay Apollos, at ako'y kay Cephas, at ako na may kay Kristo. Si Kristo ba ay nahati? Si Pablo ba ay ipinako sa krus dahil sa inyo? O kayo ba ay binautismuhan sa pangalan ni Pablo? Talon tayo ng ilang mga talata. Sa verse 17, ang sabi, sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang mabuting balita, hindi sa pamamagitan ng mahusay na pananalita, upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. So, ganyang binalaan ni Pablo ang mga taga-Korinto. At ngayon, dito sa chapter 3, pinapaliwanag naman ni Pablo kung gaano nila binago ang tamang pag-unawa tungkol sa iglesia. At rito'y gumamit siya ng dalawang larawan o image o picture upang kaniyang maipaliwanag ang nature, ang kalikasan ng isang iglesia. At yun, ang ating ginawang key verse. Ang sabi roon sa verse 9, sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ano una niya sinabi? Una niya sinabi na larawan ng isang iglesia, ito po ay isang bukirin. Bukid. Kayo ang bukid ng Diyos. Na sa talatay nililinaw ni Pablo
Nililinaw ni Pablo sa mga taga-Korinto na ang mga tagapanguna sa iglesia o ang ating mga office bearer, nililinaw niya sa atin din naman na hindi po sila ang may-ari ng bukirin. Sila ay mga, sabi ng talata, mga kamanggagawa ng Diyos lamang. Dahil ang tunay na may-ari ng bukid ay ang Diyos. Narito sa ating tinatalakay, pinapawi ni Pablo ang pagmamalaki ng mga taga-Korinto sa kanilang mga leader, sa kanilang mga tagapanguna. Kaya nga sa ating mga office bearer, sa ating mga pastor, elder at deacon, sana kahit isa man sa atin, wala tayong maituturing na magaling. Walang magaling. Sa atin bilang kongregasyon, hindi tayo namimili ng preacher. Sana ayaw natin marinig yung tanong na, Brad, sis, pastor, sino ang preacher sa second service? Sasabihin mo, o titignan mo sa bulletin, ay si pastor, naku po antukin ako na ito. Ay si pastor, di magaling yun eh. Si pastor, oy, si pastor, dadalo ako sa second service kasi mahusay siyang mangaral eh. Bakit ganun? Namimili tayo. Sana kahit sino ang tumayo sa ating harapan upang mangaral ng salita ng Diyos. I mean, si Pastor Joseph, si Pastor Eman, si Pastor John, kahit yung ating mga elders, kapag sila ay nagre-reading sermon, papakinggan sana natin. Magsisikap tayo na dumalo sa gawain. Mga kapatid, hindi mahalaga. Sabi ni Pablo, tingnan natin sa ating Biblia, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 7. Sinasabi niya rito na hindi mahalaga kung sino ang nag-aararo, kung sino ang nagtatanim, o kung sino ang nagdidilig. Bakit? Dahil ang Diyos ang nagmamay-ari ng bukid ng iglesia, at tayong lahat ay pantay-pantay lamang sa kanyang harapan. Kanya niya unang inilarawan ng iglesia, bukid. Ang pangalawang picture na ibinigay niya o ipinahayag ni Pablo ay ang larawan ng iglesia bilang isang gusali. Ang sabi niya, kayo ang gusali ng Diyos. Na sa imahe ng gusali, binibigyang diin dito ni Pablo na mahalaga ang tamang pagtatayo ng iglesia. Na hindi ito tulad ng bukirin. Diba ang bukirin? Hindi ito tulad ng bukirin kung saan maaari mong ikalat ang binhi o ang buto kung saan. Dahil ang isang gusali, mga kapatid, ay nangangailangan po ng maingat na pagpaplano. Na hindi tayo pwedeng basta na lamang magtayo ng isang gusali
dapat po, ito ay mayroong matibay na pundasyon. And literally speaking, yung building na pinapatayo natin sa Melody Heights, I believe, iyon ay mayroong matibay na pundasyon. Pero ang ating pinupunto dito sa ating pag-aaral ay sa spiritual side. Ang pundasyon ng iglesia. Ang pundasyon natin. At ang pundasyong iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Nga lang, mayroong babala sa atin si Pablo rito. Na hindi lang po sapat para sa atin ang mayroong pundasyon. Again, na hindi po sapat para sa atin ang mayroong pundasyon. Sana po maliwanag yun. Dahil kailangan din po nating tiyakin kung anong materyales ang gagamitin natin sa pagtatayo ng iglesia. Ng isang matibay na iglesia na kung ang pundasyon natin bilang isang iglesia ay si Kristo, dapat ang ating pamamaraan ng pagtatayo, ng pagtataguyod, ng pagpapatatag nito ay nakabase, ay nakaayon lamang kay Kristo. Nowadays, sa ating panahon ngayon, maraming nagtatanong tungkol sa iglesia. May mga naghahanap, and aside from the 3 marks of the true church, ang pure preaching of the gospel, ang administration ng 2 sacraments, at ang church discipline, tinatanong nila kung paano kaya magtatagumpay, magiging successful ang isang iglesia sa panahong ito na nabanggit ko nga kanina na makabago. Kumbaga, lahat high-tech. Paano kaya nito maiuugnay? Tinatanong nila, paano kaya ito maiuugnay ng isang iglesia ang mga doktrina at practices sa kulturang Pinoy? Paano kaya tayo, let's say, makapaghihikayat ng maraming tao? Doon kaya sa Melody Heights, o doon sa magiging lugar natin ng pagsamba, ano kaya ang pwede nating gawing strategy? Na dahil doon, sa mga ganong klase ng pagtatanong, maraming iglesia tuloy ang nagbago ng kanilang image, ng kanilang anyo. Na mula sa pagiging isang banal na iglesia, tungo sa pagiging isang institusyon na sinusunod ang marketing strategies upang dumami ang kanilang miyembro. Ang networking. At ang iba naman ay ginawang seeker-friendly ang kanilang pagsamba. Upang mas, maging kaakit-akit o patok sila sa madlang people. Ang naglagay ba naman ng stage sa harap? Pasayaw-sayaw. Tapos mayroong kung ano-anong nilagay na drums, na talagang magiging komportable ang mga dadalo.
Ngunit, dito po sa ating pinag-aaralan, iba po ang ini-address ni Pablo, ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At maging sa atin din naman. Sa halip na isipin po natin kung paano tayo makakaakit ng tao. Iniisip natin, baka may mga elect doon. Di ba? No, instead, naisipin natin kung paano tayo makakaakit ng tao, dapat muna nating isipin o dapat muna nating itanong sa ating mga sarili, matibay ba ang ating pagtatayo? Tatagal kaya tayo sa apoy ng pagsubok ng Diyos? Maraming mga nagdaan na problema, pagsubok sa ating iglesia. At i-consider natin, isa pa yon, yung paglipat. Yan ang itanong natin sa sarili natin. Sa mga susunod na mga linggo, pupunta tayo dun. Wala pang kisame. Wala pang maayos na daloy ng hangin siguro. Mainit. Alam yan ni Tyrone. Kasama siya dun. Si Jake. Mamaya, may panahon kayo, pwede po ninyong tignan. Tatagal ba tayo sa ganitong sitwasyon? Paano ba natin itinatayo ang iglesia? Ano ba ang ginagamit natin? Ang karunungan ba ng mundo o ang karunungan ng Diyos? Nakikita po ba natin ang ating sarili bilang mga tagapaglingkod ng Diyos, bilang mga kamanggagawa ng Diyos, bilang mga sangkap na may gamit sa katawan ni Kristo? O hinahangad lamang natin ang ating sariling tagumpay? O hinahangad lamang natin yung ating sariling ambisyon? Na pagdating sa iglesia, wala na tayong pake. Sana wag ganun. Ating mga office bearer, ang ating mga pastor, ang ating mga elders na naririto ngayon, ang ating mga diakono, kasama natin ngayon, mga kapatid, mayroon po silang malaking pananagutan sa Diyos. Malaking pananagutan sa pagtatayo ng iglesia. At kapag iniwan nila ang dalisay na ebanghelyo ni Kristo, na kanilang pinabayaan ang pagtutuwid sa kasalanan o di na nagdidisiplina, at kapag sila'y nangagsisunod sa gawa ng sanlibutan, hindi po sila ang mananagot lamang, kundi lahat tayo. Lahat tayo bilang iglesia. Kaya mga kapatid, ako po'y nakikiusap, palagi po sana natin isama ang ating mga office bearer sa ating mga panalangin. Ipanalangin natin sila na sila ay maging matapat, manatiling tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. At sila'y palaging gumamit ng pinakamatibay na materyales
sa pagtatayo ng iglesia. Ang pinakamahalaga at ang pinakamatibay na materyales na ginagamit nila ay ang salita ng Diyos. Doon mas lalong naitatag, naitatayo, nabibigyan ng sigla ang iglesia. Huwag sana nating hayaan na ang ating mga gawa ay maging kahoy, dayami, o damo na madaling matupok ng apoy. Pangalawa, tayo inilaang maging banal. Sa chapter 3, dito'y ginigising ni Pablo ang mga taga-Korinto sa kanilang damdamin at konsensya. Bakit? Akala kasi nila, mga kapatid, ayos lang sila. Kung maaaring tayo, sinasabi natin, ayos lang ako, pastor. Okay lang ako. Okay lang sila sa kanilang pananampalataya. Pero rito, makikita natin, hindi na nila napapansin na unti-unti na pala silang lumilihis sa landas ng kabanalan. Ang nangyayari sa kanila rito, sobra na ang kanilang pagtitiwala sa sarili. Pakiramdam nila, matatalino na sila. Marami na silang alam ng mga doktrina. At tila malalalim na sila sa kanilang pananampalataya. Pinipili nila ang mga tagapagturo na nakapagpapasaya sa kanilang damdamin. Mga tagapagsalita na nagbibigay ng magandang pakiramdam tungkol sa kanilang sarili. Na kapag narinig nila yung preacher na yun, ay hindi sila masasaktan. Ginagawa nila kung ano ang magustuhan nila. Nagpapakalulong sila sa sexual immorality. Iniisip nila na walang masama sa ginagawa nila. Ito'y dahil sa kanilang maling paniniwala. Na yung maling paniniwala nilang iyon na sinasabi ay ang katawan raw ay hindi mahalaga, kundi ang espiritu lang ang mahalaga. Para bang sinasabi nila, ito ng mga taga-Korinto, pwede kong gawin ang gusto ko sa katawan ko. Basta ang spirito ko ay para sa Diyos. Yun ang kanilang maling pananaw. Kaya dito, tinutok ni Pablo ang kanyang pagtuturo o kanyang pagtutuwid at gamit ang larawan ng isang gusali, ipinaalala ni Pablo sa mga taga-Korinto ang isang napakahalagang katotohanan na ang iglesia ay hindi lamang basta samahan o komunidad ng mga mananampalataya, kundi ito ay templo ng Diyos. Malinaw ba yun? Na ang iglesia, uulitin ko, ay hindi lamang basta komunidad ng mananampalataya. Ang iglesia ay templo ng Diyos. At bilang templo, ito ay dapat banal na templo. Hindi ito tulad ng mga gusali sa mundo na maaaring gamitin sa negosyo o sa politika, kundi ang templo ay itinayo para sa iisang layunin. At ang layuning iyon ay upang sambahin ang Diyos. Bakit ka punta ng church? Di ba para sumamba sa Diyos?
At sino sinasamba mo? Ang banal na Diyos. At alam natin, noong panahon ng lumang tipan, malinaw sa isipan ng mga Israelita kung ano ang templo. Na ito ay isang banal na lugar kung saan naroon ang presensya ng Diyos. Narooy bawal ang anumang maruming gawain sa loob. At ang sino mang magdadala ng kasalanan sa loob ng templo ay nagkakasala ng kalapastanganan, malaking kalapastanganan sa Diyos. So hindi tatanggapin ng Diyos ang handog ng isang taong hindi banal. Ngunit ngayon, alam natin, wala na physically ang templo sa Jerusalem. Kaya ang tanong sa atin ngayon saan natin matatagpuan o makikita ang templo ng Diyos? Saan? Ang sagot, ito ay ang iglesia. Iglesia. Ang bayan ng Diyos na binubuo ng mga tunay na mananampalataya. At ito ay hindi gawa ng tao. Hindi ito gawa ng bato at kahoy, kundi ito'y binubuo ng mga buhay na tao na itinalaga para sa Diyos. Kaya sinabi ni Pablo sa verse 16, dito sa ating chapter na pinag-aaralan, 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Mga kapatid, kung titignan natin mabuti ang bawat salita o kung papansinin natin ang sinasabi riyan ng maigi, hindi po tinutukoy dyan isa-isa, bawat isang confessing member ang siyang tinutukoy ni Apostol Pablo. At yung tinutukoy niya dyan ay ang buong iglesia. Ang lahat ng mga mananampalataya. Hindi niya sinabing mga templo. Kundi sinabi niya ay templo. Isa lang. So ibig sabihin, tayong lahat ay bahagi ng katawan ni Kristo, ay sama-samang bumubuo sa isang templo ng Diyos. Iisa lang ang iisa ang Espiritu na siyang nananahan sa atin. At dahil dito, mayroon tayong tungkulin. At ano yun? Ang tungkulin natin ay mamuhay ng may kabanalan. Hindi tayo tinawag upang maging katulad ng sanlibutang ito. Antithesis. Church. Anong ibig sabihin ng church? Ecclesia. Called out ones. Inihiwalay. Separate. Inihiwalay para kanino? Hindi para sa sanlibutan. Inihiwalay tayo para sa Diyos. Hindi tayo iniligtas ni Kristo para manatili o para mabuhay pa rin sa kasalanan. Hindi. At para mas mapagtibay pa ang mensahe ni Pablo, dahil kung banggitin ito, ipinahayag niya again sa 1 Corinthians chapter 3 verse 17. Medyo mabigat. Sabi niya, kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Kaya ganito na lamang binigyan ng pagpapahalaga ni Pablo
sa mga taga-Korinto ang iglesia. Ganoon na lang kahalaga talaga ang kabanalan sa loob ng iglesia. Dahil kapag ang iglesia ay walang kabanalan, huwag nating asahan na mayroong tunay na pagsamba. Na kung ang mga pastor ay hindi na nagtuturo ng kasalanan, kapag si pastor ay hindi na nagturo ng kabanalan sa loob ng iglesia, at ang mga elders natin rito sa First Reformed Church of Bulacan ay hindi na nagpatupad ng disiplina at tila hindi na nagbabantay sa iglesia, ang mangyayari sa atin bilang iglesia ay tatawagin tayong komunidad ng walang kabanalan. Gusto ba natin yun? Of course not. Ayaw natin yun. Ang mabigat na resulta, hindi lamang po ito magkakaroon ng malaking epekto sa loob ng iglesia, kundi kahit sa labas. Mga kapatid, kung ikaw na Kristiyano, hindi ka namumuhay sa kabanalan, may epekto yan sa labas. Paano ko nasabi? Pabihira. Pag nandito ka sa church, ang tinutino mo. Pero pagdating mo sa inyong bahay, wala ka na sa katinoan. Kung ano ang galaw ng mundo, yun ka. O ngayon, sinasabi mo, humingi ako ng tawad sa Diyos. Nagsisi ako sa aking kasalanan. Pero paglabas mo, bumabalik ka ulit. Alam mo, kaya malaki ang epekto nito dahil mayroong mga Kristiyano na nakatingin din sa iyo. At alam mo, sa sarili mo, ikaw bilang isang confessing member ng iglesyang ito, tinitignan ka rin ng iyong kapwa mananampalataya. Na yan ba ang buhay Kristiyano? Ganito ba dapat mamuhay ang isang reformed believer? Walang kabanalan. Ito ba? Malaki epekto niyan, hindi lang sa loob, kahit sa labas. Kahit sa mga katrabaho mo, kahit sa mga kaeskwela mo, kahit sa mga kapitbahay natin. Sana naintindihan po ninyo yung punto. Kaya mahalaga para sa atin bilang iglesia ang mamuhay ng may kabanalan. Na tayo'y mamuhay bilang templo ng Diyos na tinatahanan ng banal na Espiritu. Na tayo'y inilaan upang maging banal. Sa aking pagtatapos, bilang mga mananampalataya, tayo ay bukirin at gusali ng Diyos. Sabi sa ating key verse. Ngunit ang pundasyon ng lahat ng ito ay palagi nating pakakatandaan. Ang pundasyon ay walang iba kundi si Kristo at ang kanyang krus. At tatandaan natin na hindi tayo naging kabilang sa iglesia, hindi tayo naging kabilang sa katawan ni Kristo dahil sa ating sariling gawa o galing, kundi tayo'y naging kabilang sa iglesia ng Diyos dahil lamang
sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, itinanim sa atin ang binhi ng Ebanghelyo ng Diyos na siyang nagbunga sa atin ng panibagong tao, ng panibagong ikaw, ng panibagong buhay. Kaya ang ating paglago, ang ating pananampalataya, at ang ating katatagan bilang iglesia ay bunga lamang ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At ang ministeryo ng mga lingkod ng Diyos, hindi lamang sa ating iglesia, ang ating mga office bearer, ang bawat kamanggagawa ng Diyos. Dito rin sa sinasabi ng ating pinag-aralan sa 1 Corinthians, na tulad ni na Pablo at Apollos, mga kapatid, hindi sila ang sentro ng pagsamba. Hindi sino man sa atin, hindi sino man sa mga office bearer natin ang sentro ng ating pagsamba, kundi si Kristo mismo. Si Kristo mismo ang sentro ng lahat ng ito. Sapagkat siya ang matibay na pundasyon ng iglesia. At siya rin naman ang dahilan kung bakit naitatag ang iglesia. Kung bakit umiral tayo bilang isang iglesia. Sana pagyamanin natin iyan sa ating mga puso. Amen. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa iyong mensahe na ipinaunawa mo sa amin ang kahalagahan ng iglesia. Sa pagtatayo nito, kailangan naming maging matibay at kami makapamuhay ng may kabanalan sa tulong mo, sa iyong biyaya, O Diyos, sa pamamagitan ni Kristo na siyang pundasyon ng aming pananampalataya. O Diyos, panalangin namin na kami ay iyong patuloy na gabayan at palaguin pa sa aming pananampalataya. Daigin pa namin, higitan pa namin yung aming alam na patungkol sa iglesia. Mag-step up, mag-progress, lumago, tumibay, palalo nawa kami. Lalo, O Diyos, maraming mga pagsubok at tila kami ay haharapin sa taong ito at sa mga darating pang taon. Pakatatagin mo ang iyong iglesia. Patuloy mo kaming samahan at gabayan, bigyan ng kinakailangang biyaya at ng karunungan sa lahat ng ito. Palakasin mo ang aming mga office bearers. Nawa, hindi sila manghina, manlupaypay man sa kanilang pagkatawag para sa ikalalago at ikabubuti ng iyong iglesia. At kami ay handang sumuporta, handang magpasakop, handang magpagamit para sa malaking tungkulin, malaking gampanin o gawain mo na iyong ipinagkaloob sa amin. Sa iyo lamang kami umaasa, O Diyos, at nagtitiwala. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.